Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kapitay. Meron pong post ito kung si Mr. Montulfo Actually shared post po ito mga kapitay, na sinabi ng isang abogado, okay? A certain attorney Kevin Anarna po mga kapitay. Medyo kakaiba yung kanyang pananaw po dito ho sa nangyari yung shooting sa isang national high school po mga kapitay sa Tacloban City kung saan po dalawang suspect, mga minor de edad po ito, mga kapitay, na maril sa loob mismo ng paaralan na yon, Okay? 3 ang patay, 5 po yung sugatan po, mga kapitay, mga kapwa nila, mga estudyante yon. Alright? Now, bakit nasabi ko po, nakakaiba po ang mindset at pananaw po ng abogadong ito, mga kapitay? Dahil ang sabi po niya dito, babasahin ko lang po itong shared post po ni Mr. Montulfo, mga kabida. Huwag ikulong ang dalawang minor de edad na suspect. Hindi nila sinadya, may karapatan din sila. Bilang abogado, tutulungan ko sila. Ayan. Eto, disclaimer ko lang, mga kabida. Nabasa ko lang ito sa post po ni Mr. Montulfo, mga kapitay. Hindi ko alam kung totoo ba ang isang attorney Kevin Anarna, mga kapitay, o totoo ba itong kanyang sinabi, na talagang sinabi ba niya ito, mga kapitay. Basta magre-react lang po tayo dito sa post po ni Mr. Montulfo, Pero bago yan, babasahin ko muna itong caption sa post po ni Mr. Montulfo, mga kapitay, Ang sabi niya dito, this lawyer probably has very few clients or no client at all. That's why he wants to be known by advertising himself. Alright? If I'm not mistaken, such self-advertising is frowned upon by fellow lawyers. I wonder how the Integrated Bar of the Philippines or IBP looks at this. So yun yung kanyang caption po, mga kapitay. Okay, dito ho tayo sa post. Shared post po ni Montulfo, mga kapitay. Sa sinasabi hong sinabi ng abogadong ito na ayaw ho niyang makulong ito hong dalawang mga minor de edad, Actually, ang nakalagay kasi sa Juvenile Justice Act, mga kapitay, 14 years old and below, walang criminal liability yon. Kahit paanong gawing o anong krimen pa na ginawa ng mga may edad 14 pababa, hindi ho sila pwedeng kasuhan, hindi po sila pwedeng makulong, Kasi nga, walang criminal liability po, mga kapitay, kasi walang discernment daw ito. Alright? Now, itong isa sa mga suspect ay 14 years old, mga kapitay. Yung isa, 15. Doon ho sa isa po na 15 years old, mga kapitay, ako sigurado po ako doon na pwede hong sampahan ng kaso yon, Okay, in fact, sinampahan na po ng patong-patong na kaso po ng PNP, mga kabida. Pero dito ho sa 14 years old, malinaw po sa batas natin, mga kabida, na walang criminal liability 14 years old and below. Okay? Hindi ho sila pwedeng kasuhan, hindi po sila pwedeng ikulong, pero pwede ho silang i-rehab. Okay? Intervention program po ang tawag po doon, mga kabida. Okay, wala akong problema dun sa sinabi po ni Attorney Anarna, yung first line po, mga kabida, na ayaw ko niyang makulong itong dalawang mga minor de edad. Doon lang po sa isa, okay, yung 15 years old, pwede hong makulong yon, okay? Pwede hong sampahan po ng kaso yon, mga kabida, po. Okay? Pero dito ho sa 14, malinaw po ang ating batas po, mga kabida. So wala ho tayong magawa doon kasi nakalagay sa batas yun, Pero dito sa sinabi po niya, pangalawa, na hindi nila sinadya. Although hindi po malinaw kung ano pong ibig sabihin po ni Attorney Anarna na hindi nila sinadya, yung bang ginawang pamamaril. Kung ang tinutukoy po niya, mga kabida, yung pamamaril po sa kapwa po nila mga estudyante, I beg to disagree. Bakit? Kasi malinaw po, mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung convo sa isa po sa mga suspects, okay, na plano po o planado po, mga kabida, yung pamamaril. Okay? Parang isang buwan ata yung planning po mga kabida, po. Diba? Tapos sasabihin na hindi sinadya. Tsaka malinaw naman po, mga kabida, na meron pong discernment itong 14 years old na suspect. Okay?
may discernment po. Alam po nila ang batas. Alam po nila ang Juvenile Justice Act. Malinaw po dun ho sa convo po, ano, mga kabida. Tsaka, sinabi po ng isa sa mga suspect doon na hindi po sila makukulong. Okay? Minors can't be charged. O, yung 14 years old yung nagsabi po doon, ano, mga kabida. Tapos sasabihin po na walang criminal liability, ano? Okay? Sa batas, walang criminal liability, pero yung ginawa po ng 14 years old, okay? May determination na yon, may discernment na yon, mga kabida na po. Di ba? May discernment na yon eh. How much more yung 15 years old? Tapos sasabihin po ni attorney na hindi po sinadya. Yun, kalokohan po yun, mga kabida. Kaya ang dami hong nagalit dito sa abogadong ito, ano, mga kabida. Okay, sumabog po yung mga netizens na nag-react po, ano. Actually, hindi lang po kay Montulfo ko po na encounter yung post na yon, ano. May nag-post din, nabasa ko din, ano, prior dito ho kay Montulfo na post, ano, mga kabida na po. Akala ko nga fake news yun eh. Pero nang nabasa ko po kay Montulfo, mga kabida, aba, meron palang ganun din dito kay Montulfo, no, mga kabida na po. See? Actually, dyan ho tayo magkakatalo, ano, sa discernment, mga kabida. Alright? Yung author mismo ng batas na si Senator Kiko Pangilinan, ayaw ho niyang pababain po yung discernment age, mga kabida, no? Okay? Ang dami hong gustong pababain ito eh. Unang-una po, ang PNP. Gusto na po nilang pababain po, mga kabida, yung discernment age from 15 to 12. Okay? Mas matindi po yung kay Senator Robin po, ano, mga kabida. Kasi gusto po niya 9 years old. Yung discernment age. Okay? Para magkaroon po ng criminal liability po, ano, mga kabida, ano po. Actually, yung ginawa po itong batas na ito, ano, mga kabida, way back 2006. Magkaiba kasi yung sitwasyon noon kaysa ngayon. Okay? Most probably, during that time, hindi po applicable po, mga kabida, na gawing 9 or 12 years old yung criminal liability po, ano, mga kabida. Edad ng meron pong criminal liability po, ano. Okay. Pero ngayon, iba na po ngayon eh. Ang dami na pong factors po, mga kabida, kung bakit po mataas po, mga kabida, yung maturity po ng mga bata. Okay. As early as 8 years old, mature na yan. May pag-iisip na po yan, ano, mga kabida na po. Okay, how much more? 9 years old, 10 years old, 11 years old, 12 years old. Diba? Marunong na nga mag-crash-crash yung mga 8, 9, 10. Oh, may mali siya na nga, mga kabida. Oh, diba? Yung determination kung alam ba nila yung mali at saka tama. Diba? Oh, hindi po ako naniniwala po na 9 years old, hindi po nila alam ang bagay kung tama ba o mali yung kanilang ginawa, ano, mga kabida. Diba? As early as 5 years old, mga kabida, tinuturuan na po yan ng mga magulang sa bahay. Okay? Unang-una po, tinuturuan po nila ng how to speak, paano po magsalita. Pag marunong na po magsalita, tinuturuan po nila, mga kabida, kung paano po yung manners. Kung ano po yung bad at saka yung good. Yun yung basic eh. Diba? Oh, yung pamamaril, bad yun o hindi? Alam po yun ng mga bata, mga kabida, no? Yung pumatay, bad ba yun o hindi? Alam din yun ng mga minor de edad, mga kabida. Alam ng mga bata yun. Oh, tapos sasabihin natin na hindi sinadya, mga kabida, yung ginawa po nila. BS yun talaga. Diba? Kung tutuusin po, ano, mga kabida, dito ho sa dalawang mga suspect, itong 15 at saka 14, ayon dito sa inilabas po na latest result ng investigasyon po nila o investigasyon po ng PNP, ano, mga kabida. Itong 14 po ang arisgado po, ano. Bakit? Dahil 33 times pala ito nagpaputok. Okay?
33 times, mga kabida, ano po. Mantakin nyo yan. Ang daming bala po. Okay? Na pinaputok ito kung 14 years old na ito, ano, mga kabida. Tapos, yun pang hindi makulong. Dahil nakalagay nga sa batas po natin, dito ho sa Juvenile Justice Act, ano, mga kabida, na 14 years old and below, walang criminal liability. Okay? Kahit pa anong krimen ang gawin po nila, walang criminal liability. So, paano na yan? Quits na lang po. Yung nangyari ho, yung 3 patay, tapos 5 sugatan, ano, mga kabida? Most probably, baka itong 14 years old po ang nakapatay dito sa 3, mga kabida, ano po. Pantakin nyo at 33 times. Oh. Tapos wala lang mangyari. It's a big injustice talaga, mga kabida. Dito ho sa mga pamilya po ng mga namatayan at sa mga nasugatan po, ano, mga kabida, ano po. Diba? Kawawa masyado eh. Kumbaga, yung batas sana, mga kabida, ang magprotekta dun ho sa mga biktima. Ang nangyari, ang pinotektahan po ng batas na ito, yung mga suspect. Okay? Yung mga gumawa ng karumal-dumal po, ano, na krimen, mga kabida, ang pinotektahan po ng batas na ito. Okay? Kaya, panahon na po siguro, ano, na amyandahan po ito. Okay? Amyandahan po yung edad ng discernment, mga kabida. Okay? Dahil, gaya ng sinabi ko po, iba na po ang panahon ngayon kaysa noon, mga kabida. Okay? Hindi na po applicable kung ano man po yung dahilan kung bakit ginawang 15 yung discernment, mga kabida. Okay? Sa ngayon. Kasi ang daming factors ngayon eh. May mga bagong gadgets, may mga bagong technologies, ano, mga kabida. Alright? May mga online games. Ito, online games. Grabe. Influential masyado ito, ano, sa mga bata, mga kabida, ano po. Di ba? Oh. Yun yung hindi ho maganda. Okay? Actually, wala akong problema po sa batas, ano? Maganda yung motive, intention. Pero doon tayo magkakatalo po, ano, mga kabida, sa discernment age. Kasi para sa akin, dapat ibaba na yan. Dapat matagal na yan, ibinababa. Dapat matagal na yan, ibinaba po, ano, mga kabida, yung discernment age. Okay? Gusto ko nga 9 years old eh, ano? Okay? Suportado ko po itong si Senator Robin eh. Actually, sa Amerika, 9 years old yung kanilang discernment age po, mga kabida, no? Edad na magkaroon po ng criminal liability. Pero dito sa atin, wala eh. Di ba? Kung sa baraha pa yan, dus kamunggay po, mga kabida, no? Tapos pilit pong dinidepensahan po, mga kabida, ng author at ng mga mambabatas na kabilang ho sa paggawa ng batas na ito na dapat hindi ho bumaba sa 15 yung discernment age. Dapat mananatili po ito. It's a matter how to implement po. Okay? Ginawa po nilang dahilan yung implementasyon. Wala naman pong problema sa implementasyon po, ano, mga kabida. The problem is the discerning age, mga kabida, ano po. Okay? So, ako, dito sa sinabi po ni Attorney Anarna, kung totoo man po ito, ano, mga kabida, na talagang sinabi po niya ito. Naku po, kung ako po yung Integrated Bar of the Philippines, sinuspindi ko na ito. Okay? Mga kabida. Mantakin nyo, ha? Abogado po. Tapos sasabihin po niya na hindi po sinadya yung ginawa po nila, ano? Mga kabida. Kalokohan po yun. Well, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano, mga kabida. So, for your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.